Salamat, Audrey. Magandang umaga, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayon alamin natin kung ano ang latest sa lagay ng panahon. Ang low pressure area nga po na binantay natin kahapon ay isa na pong ganap na bagyo. Ito po ay namataan dito sa 550 kilometers west ng Northern Luzon. Ito po ay may taglay na lakas ng hangin na aabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna. At ayon nga po sa Pag-asa, ito ay tatawaging bagyong Marce kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Ito po ay naapektuhan nga ng high pressure area, kaya ayon kay Mr. Meno Mendoza, weather forecaster ng Pag-asa, magiging mabagal po ang pagkilos nito at sa ngayon ito po ay stationary pa. Makakaranas ang malaking bahagi ng Luzon at ang Eastern Visayas din po ng maulap na panahon na may kasamang thunderstorms. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagli ang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ngayon naman, dumako tayo sa magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, pinakamataas sa temperatura sa Lawag City na may 25 to 31 degrees Celsius. Pinakamababa sa Baguio City na may 15 to 21 degrees Celsius. At sa Visayas, pinakamataas sa Tacloban, Iloilo at Bacolod City with 25 to 32 degrees Celsius. Pinakamababa sa Metro Cebu na may 25 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, pinakamababa sa Cagayan de Oro na may 23 to 32 degrees Celsius. Para naman sa 3-day forecast, makakaranas ng occasional rain sa Metro Manila. Sa Metro Cebu, makakaranas po ng maulap na kalangitan bukas, pero sa Thursday at Friday, magkakaroon po ng occasional rains po dyan. At sa Metro Davao naman, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kasamang rain showers at thunderstorms. Umaraw man o umulan, napapanahon ang dagdag na kaalaman. Kaya heto po ang mga karagdagang impormasyon para mas maintindihan natin ang daloy ng panahon. Kapag masama ang panahon, minsan may dala itong pagkidlat. Isa itong electric current na nabubuo pag may thunderstorm. Sa loob ng isang thundercloud, namumuo ang maliliit na mga yelo. Pag nahipa ng mga hangin, nagbabanggaan ng mga ito at lumilikha ng electric charge. At kapag napuno na ang ulap ng mga electric charge, kung saan ang positive charge ay nasa ibabaw at nasa ilalim naman ng negative charge, nagkakaroon din ng electric charge sa lupa. Bumabalot ito sa mga nakatayong bagay kagaya ng mga bundok, puno at tao. Kapag nagtagpo ang electric charge ng mga to at ang charge na galing sa langit, ayun at nabubuo na ang kidlat. At yan ang kwento kung paano nabubuo ang isa sa mga peligroso ngunit nakakamanghang likha ng kalikasan. Inuulit ko po ay binabana ng Pag-asa ang orange rainfall warning na itinaas nila kanina sa kamay nilaan. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin po ang lahat. At ngayon nakataas naman po ang gale warning sa western seaboards ng northern at central Luzon. Kaya delikado pong pumalaot sa oras na ito. Yan muna ang latest muna dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa. Magandang umaga.